So, inverse sinh and inverse cos. Yung inverse sa hyperbolic function. So, ayan yung sinasabi ko kagabi. Yung kagabi o kahapon yung formula. May formula yan. So, halos magkapareho lang. Kaso yung cos is minus square root of x squared minus 1. And then yung sinh is x squared plus 1. So, involved pa rin dito yung natural logarithm ng sinh. Involved pa rin dito yung ln o yung natural logarithm pag ginagamit mo yung sinh at yung cos. So, meron pa rin itong derivative pero saka na yun. No? So, ito muna, no, yung pagkuha natin ng HYP o yung hyperbolic inverse hyperbolic functions. Mamaya tatapusin natin yan. I-ano natin yung tanh, yung hyperbolic secant, hyperbolic cosecant, tsaka hyperbolic cotangent. I-ano natin lahat yung formula niyan at tsaka yung kung sino yung nakadiscover ng hyperbolic functions. I-ano natin kung sino yung nakadiscover niyang hyperbolic functions na yan na napaka-importante sa engineering, hindi lang sa engineering, hindi lang sa civil engineering, pati sa electrical engineering. Kasi yung sa mga kable-kable, yung mga electrical wiring dyan sa mga poste, yan, ginagamit yung mga hyperbolic functions na yan. So, it is being used in engineering at syempre ngayon, nowadays, lahat ng mga bagay na yan, meron ng artificial intelligence, later on, magkakaroon ng artificial intelligence program at ngayon, may mga software ng specialized dyan. So, yan, kapag hindi ko alam yan, malaking kawalan sa akin, akong mawawalan, hindi sa kung sinong tao. Kaya dapat hindi ka magiging kampante dyan. So, ang hirap pala ng pinag-aaralan nila, Sir yung mga teacher kong engineering, sila Sir Romel Gaunya, sila Sir Alfred Orozco, sila Sir Randy Solis, pati yung mga tita ko, pati mga pinsang ko, yan. Lahat ng kamag-anak kong kakilala na may engineering tsaka architecture, kaya pala napakahirap, hindi madali yung course nyo. Kaya pag nakapasa kayo sa board exam, malaki at yan talaga ang trabaho nyo. Ibig sabihin, talaga nagsunog kayo ng kilay kasi hindi ito madali. Kaya hindi dapat ito minamaliit kasi, di ba, kung gusto mong gumaling sa trabaho, kung gusto mong maging programmer at maging magaling na programmer, dapat open ka sa lahat ng software na pwede mong gawan. Para kung structural o wiring yung gagawan mo ng software or yung pagko-construct ng matibay at efficient na cable cars. Kaya nga kukunin yung programmer kasi hindi na kaya ng civil engineer o ng architect yun, kaya kinukuha. So dapat maka-adapt ka sa kung anong trabaho meron sila. Yun lang naman ang trabaho ng IT tsaka Comsci, pati COE, mag-adapt sa trabaho ng iba. Kasi sila yung gagawa ng computerization. So yun, ito lang yung itutuloy natin mamaya yung hyperbolic, inverse hyperbolic functions. So yun lang po.